Ay, mga kabiyahe, maraming salamat nga po pala sa patuloy na panonood ng aking mga biyahe vlogs. Lalo-lalo na yung Manila to Bicol 2.0. Wow! 130,000 plus ang views doon. Kaya lang nitong mga nakaraang buwan, nasira yung tulay sa San Juan na nagko-connect ng Batangas to Quezon Province. Yun, nasira. So, hindi masyadong nadaanan itong mga ruta na to. So, ngayon, dadaanan ulit natin yung tulay sa San Juan kung pwede na bang madaanan. At the same time, maraming mga nagsuggest sa akin na dumaan daw ako sa Lipa instead of Ibaan exit. So, ito nga sa mga suggestion, sabi ni Gamer Luffy Vexford, pwede rin dyan mag-exit sa Lipa, Tambo, tapos Padre Garcia, Rosario, madadaan yung Batangas Racing Circuit. Yun, sabi ni Gamer. Ito naman, isa, sabi naman ni Arnel Racho, malayo yung dinadaanan mong ruta bro, mas madali pa dyan yung ruta na exit ka ng Lipa tapos labas mo Chaong, Quezon. Bakit Chaong? Pwede namang ecotourism, di ba? Mamaya daanan natin yung ecotourism. Alright, as ito naman sabi ni Waljo Mampo Castro, also try to exit Balete, exit going to Lipa proper, then going to Antipolo. So, all suggestions is pointing me na dumaan tayo sa sa Lipa, no? Lipa, Padre Garcia, and then San Juan. Alright? Sabi naman ni Jonars TV, mas maganda kung nagbalete exit ka tapos dun pumasok sa Lipa. Lipa pa din, Padre Garcia. Ayun. Sabi naman ni Kisap Mata Vlog, mas mabilis po if balete exit. Lipa pa rin. Yun. Sabi naman ni sino to? Eric Bagtas, ang layo ng ruta mo Brad, kung mag-star toll ka exit Lipa to Chaong. Bakit Chaong? Pwede naman ecotourism. So tara, daan tayo ng Lipa, Padre Garcia, tapos tingnan natin yung tulay sa San Juan kung pwede na bang daanan. Alright, let's go! Slex muna tayo, almusal muna tayo mga kabs, as in kabiyahe, bago tayo tumuloy sa ating patutunguhan. Bago ang lahat, pagas muna, almusal, tapos konting music abang nagda-drive, diba? Alright, so ayan na nga, SLEX muna tayo. Kasi yung starting point natin, SLEX, kasi nga galing ng Manila, ang papasukin natin ay SLEX. Ayan, tayo ay malapit na sa Calamba exit. Tuloy-tuloy lang to. So, yun nga guys, ang ating exitan ay ang Lipa City exit. Lipa City ang nakalagay dun sa sa karatula dun sa exit Lipa City exit. Pero minsan tawag nung mga laging nagda-drive doon, laging nag-e-exit doon ay Tambo exit. Kasi dalawa yung exit ng ng papuntang Lipa. Yung isa yung Balete. Siguro nauna yung Balete exit, pero Lipa pa din yon. Ang pasok mo pa din nun ay Lipa City. So ito na nga, so kung naalala nyo itong toll gate na to, toll plaza, dati dito sinisingil yung mga
biyahero ng toll fee. So, since si SMC, San Miguel Corporation, nag-decide na lang na ang magandang location kung saan magbabayad yung mga gumagamit ng expressway ay yung pa-exit na, no? Kasi kung doon magbabayad, parang na bumabagal yung takbo ng daloy ng ating pagbiyahe kasi titigil, magbabayad, minsan sakas. Kahit na yung RFID, minsan mabagal magbasa yun mabagal umangat yung yung harang, no? So ngayon tinanggal na nila. Ito yung just recently lang na tinanggal to. Tapos yung doon ka magbabayad doon sa talagang exit ka. Kunyari, mag-exit ka ng Santo Tomas. May video ako actually nito, Manila to Bicol 1.1. Ginawang ko to ng video, yung pagbabago na to. Tapos, yung comparison yung noon at yung ngayon na. So, kunyari, mag-exit ka dito sa unang exit kasi ng Star Toll is Santo Tomas. So, doon ka na. Papasok ka na sa exit, doon ka na magbabayad. Doon na yung bayaran ng mga toll fee, no? Sa exit mo. Tapos, yeah. So, paano nga ba magpapaload sa RFID? O, kung nasa GCash ka, meron doon naman option doon na pwede ka magbayad sa RFID, sa SWIFT, RFID SWIFT. Yun yung under nitong SLEX tsaka Star Toll SWIFT. Yung pala, yung Mega Sardines, alam nyo ba, dati ay Jollibee. So, ito na yung exit ng Santo Tomas. Kung regular ruta ka papuntang Bicol, Santo Tomas ang suggestion ko na exitan mo yan. Santo Tomas exit. Pero nga, since gusto kong dumaan sa Balete exit or Lipa City exit, nilagpasan ko yung Santo Tomas. Kasi ang madadaanan natin dun sa Santo Tomas, yung traffic pagdating natin ng San Pablo City. Yung Santo Tomas din, matraffic din kasi mayroon na ring, aminin natin, pag may mall sa gilid ng highway, medyo tumatraffic. Gano'n naman talaga pag may SM sa gilid, reality naman yun may traffic pag sa highway. Lalong-lalo na sa Santo Tomas, sa San Pablo City, hindi mawala yung traffic. Alam nyo bakit? Kasi walang bypass road na available ang San Pablo City, no? So, marami ng bayan papuntang Bicol ang merong bypass road, kaya malaking tulong yung mga bypass road doon. Siya nga pala, meron din akong mga video about bypass road papuntang Bicol. Just in case, malaking tulong yon sa inyo, yung information nyo kung magdadrive kayo papuntang Bicol. At sana sa lalong madaling panahon, matapos na yung TR4. Ano nga ba ibig sabihin ng TR4? Toll Road 4. Yun yung extension ng SLEX na magtatapos hanggang Lucena. So, imagine that from Manila daw to Lucena, almost 1.5 hour na daw yung biyahe. 1.5 to 2 hours na lang. Grabe, ang bilis. 1 hour is siguro kasi tuloy-tuloy na, no? Hanggang Lucena. So, Ninong RSA, sana matapos na yung extension nitong SLEX hanggang Lucena. And then, after nung TR4, TR5 naman, yung TR5 naman, Toll Road 5, after Lucena, diretso na siya ng Bicol. So, imagine that. Pag natuloy yung expressway, Manila hanggang Sorsogon, no? Grabing ginhawa nun sa mga biyahero. Siguro, linggo-linggo, yung mga taga-Bicol, uuwi ng Bicol kasi ang bilis na ng biyahe. So, Lipa City ang ating
So, Lipa City tayo mag-exit kasi subukan natin. Dahil nga gawa ng mga suggestions ng ating mga viewers na na-mention ko kanina at yung iba hindi ko na nakalkal. Sobrang dami ring nag-suggest nito actually dun sa Manila to Bicol 2.0. O yan, Lipa City, exit na tayo. So, ang inexitan ko nga pala guys ay Lipa City. So, yan. Kumana na tayo. Tapos, ito na yung exit. At yung toll fee, doon na siya sa dulo. So, liliko tayo ng kanan. Ayun, Lipa City, Tambo. Ayan. So, pasok tayo ng Lipa. Hello nga po pala sa mga taga Lipa City, sa City of Lipa, sa city ni Ate V. Ate V, ako rin ay fan ni Ate V, no? At ni Kuya Lucky. Minsan sabi sa akin nung mga kainuman ko, paglasing na sila, kamukha ko na daw si Lucky Manzano. Yung paglasing lang sila, no? So, pinapainom ko lang sila ng pinapainom kasi nga para mukha daw akong si Lucky Manzano. Yun. Tapos pag hindi na sila lasing, ako na ulit. Ayan nga pala yung toll. Ayan, RFID ang gamit namin. So, angat-angat na lang. Dati kasi, by the way nga pala guys, hindi na pwede yung cash sa SLEX, no? Lahat required na ng RFID. So, yun nga yun. Marami namang ways para maloadan yung RFID nyo doon sa mismong station o sa GCash, sa 7-Eleven, yung mga ganun. So, kanan tayo, no? Kanan. Yan, kakanan na tayo. Hello sa mga taga-Lipa, makikidahan kami sa inyo. Dito, first time natin, no? So, ito nga pala yung Lipa City proper. Ito yung bayan-bayan. Ito, bayan-bayan na tayo. Wala na tayo sa SLEX, no? Sa Star Tollway, no? Bayan-bayan na tayo. Ito yung bayan ng Lipa, isa sa mga maunlad na bayan ng Batangas. Lungsod, City of Lipa. Makikita din natin dito yung magagandang universities. Mayroon ditong magagandang mga universities. Andito rin, madadaanan natin mamaya yung yung De La Salle University Lipa. By the way, itong crossing na to, ito dito sa kanan, yun yung exit ng papuntang exit entry ng Star Tollway ulit. No? Kung papasok ka ng Star Tollway. So, didiretsuhin din natin to. So, tuloy-tuloy lang to, mga kabiyahe. So, pag nakita nyo yung kapilya ng iglesia, diretso pa din tayo. So, kapilya ng iglesia ni Cristo. Andun, meron kayong kapilya dito sa Lipa. Shout out sa inyo mga kapatid, no? Na nanonood dito. Anyway, so, tuloy-tuloy. Hanggang sa, pagkapasok mo ng Lipa City exit, turn right, then tuloy-tuloy ka muna. Hanggang sa, may mga palatandaan naman eh. So, madadaanan natin yung De La Salle University sa bandang kaliwa. Pag nakita natin yun, nasa tamang ruta tayo. Ayun, so tuloy-tuloy lang itong mga, ayan yun yung La Salle. So, yun yung palatandaan natin na tayo ay nasa tamang ruta papuntang Bicol. So, umalis na yung oras na to, mga mga 8:30, mga alas 8. Kasi as much as possible, pag uwi ka ng Bicol, agahan natin, gising tayo ng mga 4 to 5, no? Dapat bago ang biyahe, may magandang tulog tayo. Mahaba din yung Lasal, ayan pa din, no? Malaki din yung Lasal dito. So, yung mga taga-Lipa, hindi na need pumunta ng
Taft para mag-enroll sa LaSalle. Dito na sila sa LaSalle Lipa. Ayun. So, tuloy-tuloy lang to. At as expected, pag tayo ay nasa bayan-bayan, ma-encounter natin yung maraming sasakyan, motor, tricycle, tapos madaming tigil-tigil kasi crossing. So tuloy-tuloy lang tayo, no? So, tuloy-tuloy lang tayo. Tapos, sa bandang unahan, liliko ulit tayo ng kanan. So, may makikita tayo dyan na traffic light. Tapos, bago mag-traffic light, liliko tayo ng kanan. So, liko tayo dito. Ayan. So, tuloy-tuloy ulit. Ayan. So, ganun lang ang ruta natin papunta dito sa bayan ng Lipa. So, sa mga taga-Lipa, andito muna kami sa inyo. Nakikidaan. Kami uwi ng Bicol. Gusto naming iwasan yung traffic sa San Pablo City, Santo Tomas. Kaya kami ay dumaan muna dito at gumamit kami ng Star Tollway dahil gawa ng may mga nagsuggest na mas maganda dito dumaan compare sa sa Ibaan, no? Sa Ibaan, Star Tollway going to San Juan. So tayo ay kakaliwa. Yan, kakaliwa tayo. Pag nakita nyo yung dalawang gasolinahan na yun, yung gas, ayun, di ko nga pala nasabi. Yung dalawang gasoline station na magkatapat, ulitin nyo na lang, ibalik nyo na lang anong pangalan ng gasoline station na yun. So, tuloy-tuloy ulit. Pagkaliko natin ang kaliwa, tuloy-tuloy. So, dito yung detalye, no? Hanggat maaari, matandaan natin yung detalye. Liko ng kaliwa, liko ng kanan, liko ng lalo na dito sa city proper, dito sa lungsod ng Lipa, no? Ayan. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy lang to. So, makikita natin yung madaming tricycle, madaming nakagarahing sasakyan. Yan. Yun naman talaga yung bayan-bayan kahit saan naman. At pag tinuloy-tuloy nyo naman to, madadaanan naman natin dito yung Redemptorist Church. So yung mga taga-Lipa, mga taga-Batangas, malapit sa Lipa, hindi na sila pupunta ng Baclaran tuwing Miyerkules. Kasi dito, merong Redemptorist Church. Yun yung mga pari na nagnunubina sa Baclaran. So, itong malaking puno na to na Nara, yan yung mismong chapel ng Our Mother of Perpetual Help sa Lipa. Kasi maraming deboto yung sa Baclaran. Tuwing Wednesday, asahan mo maraming tao dito. Pag maraming tao, medyo matraffic. Ito yung Redemptorist Lipa. Dito, kung sino yung mga pari nakikita nyo sa Baclaran, sila din yung mga pari na nandito. Meron din sa Legazpi City Redemptorist. Sila din yun. Yun yung mga pari na missionary na ang deboto nila ay kay ina ng laging lolo. So maraming deboto ang Perpetual Help na Catholic na hindi na need pumunta ng Baclaran. Dito sa Lipa meron na. Ayan, kung taga Lipa ka o malapit ka sa Lipa, diyan ang Redemptorist Church. Yun ang Bali Baclaran nila. Anyway, so tuloy-tuloy tayo. So pag nadaanan niyo yung Redemptorist Church, nasa tamang landas kayo. Nasa tamang ruta tayo papuntang Padre Garcia, no? So, ayan, tuloy-tuloy ulit. Tuloy-tuloy lang.
Hindi kayo liliko ng kaliwa, basta tuloy-tuloy lang. Tapos sa bandang unahan ulit, merong lilikuan ka ng papuntang kanan. Ayan. Yung na may nakikita kayo sa bandang unahan na traffic light, bago mag-traffic light, merong iskinita na lilikuan nyo ng kanan. So, asahan nyo, pagka pumasok tayo sa bayan, kahit saan man yan, asahan nyo, may traffic. Sabi kasi sa mga suggestion, mas mabilis dito. Ganon din naman, may traffic din. Sa Rosario, meron din traffic. San Pablo, meron din traffic. Pero, alam nyo, yung experience ko lagi San Pablo City. Laging traffic, kahit anong oras. Ayun, before the traffic light, kakanan tayo. Sabi ni Waze, ayun, pinakita ko sa inyo si Waze, no? Ayan, so, diretso lang, tuloy-tuloy lang to. Nasa City of Lipa pa rin tayo, tuloy-tuloy lang yan, no? Ayan. So, mabagal. So, nababagalan ako kasi nga city to. So, matraffic pa din, diba? So, pili na lang na tayo ng kung saan tayo gusto matraffic. Sa Manila to Bicol 2.0, traffic na traffic ako doon sa Rosario lagi. Sa Manila to Bicol 1.0, andun naman yung mga bypass roads. So, panoorin nyo din yon. Panoorin nyo din parehas yung mga bypass road papuntang Bicol. Ang traffic ako sa San Pablo City, no? Sa San Pablo, Laguna. Ayan na liliko tayo ng kaliwa na. Kasi kung diretsuin mo, bawal. One way yun. So, yan. Diretso na. Tapos, diretso tuloy-tuloy. Tapos, ang lilikuan ulit natin, liliko tayo ng kanan. Yung palatandaan natin kung kailan tayo liliko ng kanan ay ang parang bahay na Kastila, lumang bahay, Spanish na bahay style, luma. Marami dito sa Batangas yung mga na-preserve na parang Spanish style na bahay. Pag dumadaan ako dito na nape-preserve pa rin hanggang ngayon, nakakatuwang tingnan. So, yun ang palatandaan natin na liliko na tayo ng kanan. O yan, ito yung bahay na bato sa may Bioessence. Yung mga landmark na yan. Yan, Spanish style, diba? So, kanan tayo. Tapos, tuloy-tuloy na to. So, dire-diretso na to ng bayan ng Padre Garcia. So, yan. So, pag nakaliko tayo dyan, so, ang next na bayan natin na pupuntahan ay ang bayan ng Padre Garcia. So, medyo layo-layo na tayo ng kaunti sa bayan ng Lipa. Pero Lipa pa rin to. At tuloy-tuloy nga ito. Patungong, ang tumbok na nito ay Padre Garcia. So, sa mga mahilig sa mga halo-halo, sa Padre Garcia, sa bandang palengke mamaya, madadaanan natin yung sikat na halo-haloan doon. So, yun, kung sobrang init at kayo napadaan sa Padre Garcia, sa may bandang palengke sa kanto nun, talaga makita mo pinipilahan yung halo-halo doon. So, alam ko, marami na silang branches sa paligid ng Padre Garcia, hindi lang sa palengke, kasi nga sobrang sikat nila, maraming tumatangkilik sa kanilang produkto, yun, dumami na rin ng kanilang mga pwesto. At isa pa nga pala, sa Padre Garcia, doon naman yung bagsakan ng mga baka, no? Sa pagkakaalam ko, doon ka makakakuha ng makaka-bargain ng mga baka na kakatayin, na ibebenta. Dito sa Padre Garcia ang
ang bagsakan ng mga baka. So, di ko pa alam, di ko pa kabisado dito kung saan talaga makakabili ng sariwang at bagong katay ng baka. So, may mga suggestion kayo dito kung saan ako makakabili ng magandang karne ng mga baka dito sa Padre Garcia. Suggest nyo naman dito sa comment section dito. Kasi alam mo na, ako ay mahilig din sa bulalo, no? Ang sarap ng bulalo, sa steaks, no? Kahit anong lutong baka masarap. Ang pinaka number 1 na paborito ko ay syempre yung bulalo. Pangalawa, nilagang baka, sinigang na baka, bistik na baka, steak, no? Daming masarap na pwedeng kainin sa baka. Kaya lang syempre yan ay karne. So hinay-hinay lang sa pagkain ng mga karne, no? Lalo na yung baka. Isa pa, yung beef salpikaw, no? Ako'y natatakam doon. Ayan. So yan yung mga pagkaing baka na atin namang natitimusan tuwing tayo napapadaan sa mga bakahan, sa lutuan ng baka. Tulad nga ni Ka Oliver, pag kayo napagawi dun sa San Juan, tayo mapapadaan sa San Juan, ay may sikat na gotohan doon. Ang gotong Batangas ay parang bulalo. Ay napakasarap ng kanyang mga lutong baka na may mainit na sabaw. Tapos may sabaw-sawa na maanghang. Ayun, ako'y natatakam din. Siguro kayo natatakam din sa aking mga kwento tungkol sa baka. Ay dahil nga sa Padre Garcia, yun nga yung bagsakan ng mga baka ng mabili upang katayin para ipambenta at ipanghanap buhay. So, yun, tuloy-tuloy lang. Hindi ganun ka smooth ang daloy. Ang daming sasakyan, no? Sa kanina pa makipot din. Hindi ganun kabilis ang, hindi naman, alam mo yung tuloy-tuloy na biyahe, hindi maiilang ka na magpatakbo ng yung smooth ba, kasi nga sa dami ng sasakyan na dumadaan at the same time 2 lanes lang, no? So mag-aalangan ka rin na mag-overtake sa mga unan sa'yo, kasi nga pag nag-overtake ka, medyo makipot pa din yung kalsada. Tulad nung puting sakyan kanina, nainip na siya, no? Inunahan na niya itong mabagal na truck. Kami din, gumaya na rin. O ayan, o. Ay, sa unahan pala niya, napakaluwag naman pala, Kaya pala kanina. At ito na nga. Ito na yung Padre Garcia. So, tapos na tayo sa Lipa City. At ito na ay ang Padre Garcia. So, banayad ang daloy ng trapiko dito. Tuloy-tuloy ang biyahe. So, pagka exit mo actually ng Lipa City, tuloy-tuloy na. Wala nang lilikuan. Kasi national road na to, Yung sa Lipa City talagang maraming iskinita na pupuntuhan. Kasi ganun nga yung mga bayan, no? So, iskinita. So, doon ka mag-pay attention ng mga lilikuan. Tatandaan natin yung mga likuan. So, sa bandang dulo, andito na tayo. Sa bandang dulo nito, ang palatandaan ay ang Caltex Gasoline Station. Madadaan natin yung Caltex Gasoline Station. Medyo crossing na yan. Pagdating sa dulo, crossing na yan. Mamaya, makikita natin na crossing. Yun ay, ibig sabihin nun, malapit na tayo sa palengke ng Padre Garcia. Kailangan nating madaanan yung palengke ng Padre Garcia. Kasi nga, mahalaga yun. Kasi liliko tayo ng kaliwa doon.
sa crossing na yun upang madaanan natin yung crossing o yung palengke ng Padre Garcia. Ayan, may McDonald's. So, marami tayong mga ganyan madadaanan. So, ito ay crossing na. So, tigil-tigil, dahan-dahan kasi nga crossing. Ang hindi tayo didiretso, hindi tayo kakanan, kundi tayo ay kakaliwa. So, pag kumaliwa tayo dito sa crossing na to, ito na yung mismong palengke. Yan. So, sa unahan ng shell na yan, yan na yung palengke. Yan. So, daanan lang natin yung palengke ng Padre Garcia. So, di ko alam dito saan bibili ng magandang mga karne ng baka. Pero alam ko yung palengke. Pakisuggest naman po kasi ako ay mahilig din magluto, no? May pressure cooker ako kasi gusto kong kumain ng bulalo, lalo na yung bone marrow, ano? Sarap nun. So, bawal na bawal yun sa ating kalusugan, pero hinay-hinay lang, no? Hindi naman araw-araw magaganon tayo. Kunyari birthday, ganon. Ayan, ito na po yung palengke. Diyan sa kanto na yan, ito, yun yung halo-haluan, no? Yun, no? Yan, yung mga tricycle na yan, yun, mismo dun yung halo-halo na sinasabi ko kanina na sikat at nagkaroon na rin ng mga pwesto sa iba-ibang lugar dito sa Padre Garcia. Kung saan, kasi yung, teka muna bago halo-halo, liko muna tayo ng kanan. Ayan, so, palengke pa rin. Yung palengke, daanan natin, tapos yung kanto ng palengke, liko tayo ng kanan, no? Kanan. So, tuloy-tuloy na rin to. Ang tumbok na nito ay San Juan. So, yun nga, yung halo-halo dito, sa dami ng namimili, yung mga may sasakyan, hirap na hirap mag-park, no? Saan ba magpa-park? Makipot yung mga parking space dito sa palengke. So, naisip nila siguro mag-branch out. So, para may magandang mga parkingan, yung mga dadayong may mga sasakyan, may motor, ganun. So, yan. So, tuloy-tuloy to. Patumbok na to ng San Juan. Ayun. So, tuloy-tuloy na. So, sa Manila to Bicol 2.0, ang dinaanan natin ay Ibaan, ano? San Jose, Ibaan, San Jose. Tapos, Ibaan. Tapos, after ng Ibaan, tapos Ibaan, yung Rosario. Doon sa Rosario, matraffic din doon kasi maliit yung kalsada at walang bypass. Yun din ang hindi na natin nadaanan dito. So, nakaiwas tayo ng traffic sa bayan ng Rosario kung dito tayo dadaan sa Padre Garcia. Ito yung naiwasan natin. Alright. So, ito ngang Padre Garcia, tuloy-tuloy ito patong San Juan. Ang tumbok nga pala nito ay Batangas Racing Circuit. Sa una kong video sa Manila to Bicol 2.0, pinasok ko yung Batangas Racing Circuit patungong San Juan, patungong sentro ng bayan ng San Juan. So ngayon, tutumbukin din ito yung Padre Garcia na to, yung Batangas Racing Circuit. Subalit, since nadaanan natin yung Batangas Racing Circuit sa Manila to Bicol 2.0, subukan na naman natin yung main highway. Kumusta naman ba kung di tayo mag-Batangas Racing Circuit? Kumusta naman ba ang main highway? Para marami tayong alam, no? Marami tayong option kung tayo uwi ng Bicol at hindi lang isang ruta ang alam natin, ano? So, maraming salamat sa mga nag-suggest. Kung di nyo sinuggest to, hindi ko to malalaman, hindi ko rin to madadaanan, hindi rin ako magkaka-interest na daanan tong rutang to. At maganda rin na madaanan yung iba-ibang lugar, no?
para iba-iba yung makikita nating view na kumusta kaya yung bayan ng Lipa. Lalo-lalo na yung mga ibang nanonood dito na hindi pa nakakarating sa lugar na minsan naririnig nila. Halimbawa, yung mga Bicolano, wala namang kamag-anak na taga Lipa. Ano kaya itsura ng Lipa? Kahit papano nasilip natin yung bayan ng Lipa. Kahit papano nasilip natin yung bayan ng San Juan. Ayun yung nga pala, yung field na yun yung kalsada na kung nanggaling tayo ng iba na exit, doon dire-diretso yun. Eto na tayo. Palabas na tayo ng Padre Garcia exit. So, paglabas nito, liko ulit tayo ng kaliwa. Ayun. Liko tayo ng kaliwa. Diretso na to. At malapit na tayo sa Batangas Racing Circuit. So, yun nga. Papasok ba tayo sa Batangas Racing Circuit? Hindi na. Kasi kung gusto nyo makita yung Batangas Racing Circuit, nandun yun sa Manila to Bicol 2.0. Dito, ibahin natin. So, isa pang daanan ay ang highway. Yung mismong highway. Tingnan natin kung ang daan naman ba ay maayos. Kung hindi maayos, at least alam natin. So, para sa atin naman to na mga biyahero pa, uwing Bicol, hindi lang po Bicol, no? Pauwing Visayas, pauwing Mindanao. Kasi yung mga nagsasakyan na pauwing Visayas, dumadaan din ng Bicol, diretso ng Sorsogon. Pagdating doon sa Sorsogon, isasampa nila yung sasakyan nila sa Roro, no? Diretso ng Allenport, no? Matnog Port, then Allenport, tapos drive ulit, no? Drive ulit, papunta naman sa dadaan sila sa San Juanico, Samar. Ayan po yung Batangas Racing Circuit, pero hindi natin pinasukan. So nag-left tayo, no? Yung opposite. Ito yung National Road. Ito yung highway papunta ng San Juan. So malapit na tayo ngayon, mga kabs, mga kabiyahe, patungong San Juan. Kasi yung sa San Juan, nung mga nakaraang taon, nagkaroon dito ng malakas na bagyo. So yung bagyo na yon naging sanhi ng malakas na pagbaha. Yung ilog na yon, yung agos ng tubig na yon, sa kalumaan ng tulay, naagos yung tulay. So ang tagal bago na gawa ng paraan, ang tagal bago naumpisan yung construction. So mayroon actually ako na Manila to Bicol 2.1. So, sa 2.1 na yon, pinuntahan ko yung tulay sa San Juan. Kumusta kaya? At pagdating ko doon sa tulay sa San Juan, naku, walang backhoe, walang semento, wala lahat. Barrier lang na bawal dumaan. Wala, as in parang walang galawan. And dito natin makikita kung kumusta na yung tulay. Kung babalik ba ako sa may sinasuggest na ruta noon na ang hirap ng mga tao na uuwi na Lucena kasi babalik pa sila ng Lipa, may dadaanan pa silang ibang ruta. So, yung tulay na yun, napakaiksi lamang, pero napakalaking ginhawa nun. No? Na pag nakatawid ka na doon, ang lapit na ng ecotourism. By the way nga pala, ecotourism ang papasukan natin, hindi na Chaong. Kasi, yung ecotourism na yun, tuloy-tuloy yun. Wala nang lilikuan, dire-diretso na yun. Pag tinahak mo yun, dire-diretso na yun ng Lucena City. At pagdating ng Lucena City, liko ka lang ng kanan, dire-diretso na yun. Pagbilaw na, patungo na ng Bicol. So, yun ang advantage nun.
andito na tayo ngayon sa San Juan. Alright. So, andito na nga tayo sa bayan ng San Juan. So, may mga nagko-comment din actually na sabi nila, masyadong malayo yan bro, masyadong malayo yung ruta mo na dinadaanan ng San Juan. So, yeah, medyo may kalayuan to kumpara mo sa regular na ruta na papuntang Bicol. Totoo naman. At meron ako actually video, yung 1.0 na yung ruta is yung typical na ruta papuntang Bicol. At ang maganda dun sa Manila to Bicol 1.0 ko, by the way, itong malaking building na to, kung circuit, Batangas Racing Circuit, dun ang exit. Anyway, so balik tayo dun sa 1.0. Yung 1.0, Manila to Bicol 1.0 ko, yun yung typical na ruta papuntang Bicol. Ito nga pala yung mga palayok sa San Juan. So, bumili ako minsan dito para magluto ako ng alam mo yung sinaing ng Batangas na tulingan. So, madali lang magluto. Madali lang yung recipe. Ang proseso lang yung matagal. Yung mga ilang oras na palalambutin mo yung tulingan. Kasi, dapat pati yung mga tinik niya malambot na parang sardinas, 'di ba? So, andito na tayo ngayon, guys, sa sa sentro ng San Juan. Ayan na. Bayan na ng San Juan. Ito na, magkakaalaman na tayo kung ang tulay ba ay passable na? Ang tulay ba ay ginawa na o hindi pa? So, nandito rin yung likuan patungo ng Laia. Punta kayo ng dagat ng Laia. Sikat din ng dagat ng Laia. Liko kayo ng kanan. So, mamaya ituro ko sa inyo yung papuntang Laia. Papunta din kay Kuya Oliver. Kung saan yung paliko ng Laia, doon din liliko yung kay Kuya Oliver. So, Kuya Oliver Gotohan. So, dito yon. So, pag kayo nadaan ng pananghalian dito sa San Juan, yun. Mayroon akong video ni Kuya Oliver, no? So, yan. Ito yung papuntang kanan. Yun na yung papuntang Laia at papunta kay Kuya Oliver. So, dito, masarap mananghalian at tumimos ng ng goto ng San Juan. Yun ang sikat. So, tuloy-tuloy lang. Hindi na tayo liliko doon kasi nga tayo ay dadaanan ng tulay ng San Juan. So, tuloy-tuloy na to. So, mabalik nga pala tayo sa Manila to Bicol 1.0, no? So, andun yung mga bypass road na maaari nating daanan, na hindi tayo dadaan ng mga town proper kasi nga sa town proper matraffic. At may mga suggestion ako doon na bypass road. So, mga first time na uwi ng Bicol at exit ng Santo Tomas, along the way may mga bayan ng mga bypass road, makikita mo nyo doon. Inilagay ko yung mga bypass road doon. Tapos yung ayaw dumaan ng San Pablo City, gusto ni dito sa Batangas, sa Star Tollway. Ito yung mga daanan natin, no? So, mas maganda na marami tayong option ng daanan. Kasi pag Holy Week, no? Sa typical na daanan papuntang Bicol, medyo matraffic. So, andito na tayo sa tulay. Ito yung tulay na ang tagal na hindi nakumpuni, hindi na ayos. So, tingnan natin. Ayun. So, may pagbagal. Ayun. So, ang tulay na to, kaya mabagal dito, kasi one way pa lang. So,
pansin nyo, nakatigil tayo kasi yung mga pasalubong sa atin, yun muna ang tumatawid. So, one way. Yun. Tayo naman ang turn naman natin na tatawid sa tulay. So, ayun. One way pa lang. So, give and take. Eto na. So, may mga backhoe na yun, ginagawa na. At, passable na. Ayan, nakapasok na kami. Ito na yung tulay. One way pa lang. So, kami naman muna ang papasok. Dire-diretso to. One way. Tuloy-tuloy. Ayun yung tulay, no? Bantilan Bridge nga pala ang tawag dito. Pagkatawid namin, yung pasalungat, taghihintay naman. Ayan. So, yun. So, guys, passable na. Ang pwede nga lang dumaan ay mga light vehicles, no? Yung mga gaan lang. Bawal yung sobrang bigat ng mga sakyan, mga truck. Ayun. So, light vehicles muna at pwede na. So, laking tulong na rin to sa mga commuters. Pauwi ng Quezon, pauwi ng Bicol, pauwi ng Visayas. Ay, salamat. Okay na. So, marami na rin ulit tayong option papunta ng Bicol. Kung ayaw natin na mag San Pablo, mag regular na ruta, ito. Tapos sa bandang unahan, ito na yung ecotourism. Ayan, yung green, may karatula. Sinum out ko. Para dito tayo, tuloy-tuloy, liliko tayo ng kanan. Ito na yung ecotourism road. Yan. So, kumanan tayo. Kung dediretso tayo, yun yung diretsong Chaong. So, pag nag-Chaong pa tayo, dadaan pa rin tayo ng Lucena. Ito. Tubukin mo na to. Tuloy-tuloy na to. Wala na tong likuan. Diretso na to ng Lucena City. At pagdating sa Lucena City, diretso ka. Diretso lang. O yan. Maaliwalas. Ecotourism Road ang tawag dito. From Lucena, going to San Juan, no? Tuloy lang, huwag kang liliko. Kahit may crossing pa dyan, diretso lang yan. Huwag kang liliko hanggang sa rotonda, malaking rotonda ng Lucena. So, mamaya madadaanan natin yan. So, yaman din lang na hanggang dito, tinuloy-tuloy niyo yung panunood. Maraming salamat nga pala sa inyong panunood at panahon. Ayan, ako'y lubhang nagpapasalamat sa inyo, lubos na nagpapasalamat sa inyo. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like, at panoorin din yung ibang kong mga video ng biyahe, yung ibang video ko ng tutorials, yung pag-awit ko po. Ako po ay humingi sa inyo ng request na i-subscribe ang aking channel kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. At pakishare din po sa mga kaibigan nyo na kailangan din ng mga information na katulad nito. So, ito po ay ecotourism. So, tuloy-tuloy po, kung napapansin nyo, ay walang masyadong aberya or napakabanayad ng biyahe natin. Hindi ganun kadami yung sasakyan. So, yun po yung kagandahan ng dumaan ka sa ecotourism kumpara mo kung dadaan ka ng Chaong. So, yun po, paglagpas ng tulay sa San Juan, malapit lang yung lilikuan pakanan nung ecotourism. Ito naman yung may mga lumalabas na truck po yan. Yun naman ay bypass road papuntang Chaong. Yan ay bypass road. So, mapapanood yan sa Manila to Bicol 1.0 ko. 1.0. Tuloy-tuloy lang po to hanggang sa makita natin yung crossing o rotonda. Ayan, no? Yung green na tower na yan, rotonda. Tuloy-tuloy lang. Tapos tatawid tayo kasi yung pakanan
ay city proper, Lucena City proper. Pero tayo hindi tayo maglo-Lucena City proper. Tayo ay Lucena Highway, no? So, tatawid tayo, dire-diretso lang yan. Ulitin ko, para hindi magkalituhan. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong panunood at inyong panahon at natsagaan yung panoorin hanggang dulo itong ating pinagpagurang video na biyahe vlogs ko. Ayan, dulo na ng ecotourism, tapos liliko tayo ng kanan. Yan ay Lucena Highway na at dire-diretso na yan patungong Bicol. So, ang susunod po ay 3.0. Meron po akong video nun. Panoorin po natin yon. 3.0, 4.0, 5.0, madami po hanggang 8.0. So, ayan. Maraming salamat and God bless. See you again next week.